Ilang araw po, mga kababayan natin na inaabot po ng ating Facebook, sa ating mga followers, sa ating mga listener ng atin pong Facebook, sa maging din po sa iba't ibang social media platform. Ngayon po ay araw po ng linggo, wag po nating kaligtaan na sumamba po sa Panginoon o magsimba po tayo sa Panginoon. Ano po? Dahil yan po talagang nais ng Lord. Kung meron po itong araw sa isang linggo, inutos naman po sa atin ng Panginoon na ipangilin o italaga po natin ang isang araw po isang araw po ng pagsamba naman po ito natin sa Panginoon. At sa araw pong ito, nais ko din po magbahagi sa inyo ng verse mula po sa Bible. At ang verse pong ito ay babasahin ko po. Mababasa po natin ito sa Roma 6:23. Ganito pong ating mababasa: sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa talata, sa verse na ating nabasa. Napakalaga po talaga na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang Bible is a love letter ng Lord sa atin. Ano po? Dito po talaga nakasulat ito. Ano man pong reliyon, mapakatoliko ka man, baptist, ano pa ba? Saksi ni Jehovah, gumagamit po talaga sila ng Biblia. Ano po? So, ano man po, pero po dito sa talata ang ating binasa ay nais ko pong bigyan ng pansin yung pong talata na lahat daw po tayo ay makasalanan. Ano po? So, ang katotohanan po na ang tao ay makasalanan at naging masuwayin sa Diyos. Ibig kong sabihin, pag lahat wala pong pinipwera dito, ano po? Lahat po talaga tayo ay nagkasala. Wala kahit isa na makapagsasabing siya ay hindi nagkasala. Alam niyo po, yung simpleng pagsinungaling ay kasalanan na po iyan. Ano po? So, walang tao na kayang hindi magkasala. Talagang normal po sa tao na siya ay magkasala. So, sabi nga po ng talata, ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ano po ba yung sinabi dito? Na ang kahulugan po ng kamatayan ay pagkahiwalay o eternal separation from God. Yun po ang ibig sabihin po ng kamatayan doon, yung eternal separation from God. Bakit po nasabi ito? Kasi nung dati po tayo, nung nilikha tayo ng Panginoon, nang unang nilikha si Adan at si Eva, maganda po ang relasyon nila. Nakakausap nila ang Panginoon, may direkta silang relasyon sa Diyos. So, hindi pa po kasi pumapasok noon ng kasalanan. So, balit nung pumasok po ang kasalanan sa buhay nila Adan at ni Eva, ano po, at sila'y naging masuwayin sa Diyos, nagkaroon na po nasira po yung relasyon ng tao sa Diyos, napahiwalay po tayo. So, ang tao po ang humiwalay, hindi po ang Diyos ang humiwalay, kundi dahil ang Diyos po ay banal, ang Diyos po ay makatuwiran, hindi po niya kaya na konsintihin or anuhin yung kasalanan nila Adan at ni Eva. So, yun po nasira. So, ang ibig sabihin nito ay hindi natin maranasan ang pag-ibig at magandang plano ng Diyos. Yun po. Sapagkat tayo ay hiwalay sa Kanya. Ito ay abot sa walang hanggan o parusas sa ikalawang kamatayan o yung tinatawag nating impyerno na nararapat sa atin. Maaring isipin natin na hindi naman tayo gaanong makasalanan, tayo ay reliyoso o matulungin sa kapwa, ngunit batid ng Diyos na ang lahat ng tao ay nagkasala. Hindi po ang usapin dito kung gaano kalaki ang kasalanan natin. Ang usapin po dito ay So, makikita po natin doon na talagang dapat po tayo ay makalapit sa Diyos at paano po tayo muling tanggapin ng Panginoon
Sabi nga po ng Roma 3:23 din ay ganito, sapagkat ang lahat ay kasala at walang sino mang karapat-dapat, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So makikita po natin dito na dahil dito ay wala pong paraan ang tao na maranasan ang pag-ibig at magandang plano ng Diyos sa kanilang sariling paraan, kaya gumawa ang Diyos ng solusyon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So nakita po ng Panginoong Diyos na wala na po hopeless, wala na po talagang magagawa ang tao sa kanyang sariling kaparaanan para siya po ay makapanumbalik sa Diyos, na may restore po muli yung magandang relasyon ng Diyos sa tao. Kaya po mismo dahil ang Diyos ay pag-ibig, mahabagin, kinawaan niya po tayo, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang isilang dito sa lupa, upang mamatay, isakripisyo ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo para kabayaran ng ating kasalanan. Ano po? So, yun lamang po ang masasabi po natin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa kahabagan ng Diyos, tayo ay pinatawad alang-alang sa kamatayan ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat siya lamang ang kayang magbayad ng ating mga kasalanan. Wala pong ibang pwedeng magbayad nito kundi ang ating Panginoong Hesus, na siya ay hindi nagkasala, itinuring na makasalanan para sa ating mga kasalanan. Ano po? So, siya po yung Lamb of God. Pag sinabi pong Lamb of God, siya po yung malinis, walang bahid ng kasalanan. Wala pong pwede magsakripisyo nito kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, na hindi nagkasala, Diyos na nagkatawang tao para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Again po, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig at pag-follow sa ating Facebook. Pagpalain po tayo ng Panginoon, nawa ay patuloy na makita natin ang kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Salamat po. God bless you all.